Hello guys! Welcome back sa ating video. For today's vlog, ay ipapakita ko sa inyo ang proseso kung paano ginagawa ang dried fish o ang tinatawag nating tuyo na kung saan paborito nating niluluto, pinipirito sa ating breakfast na kapartner ng sinangag at ng piritong itlog. Ang isdang nakikita nyo ngayon ay tinatawag na isdang lawlaw sa amin o isdang tamba. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa isdang ito sa inyo. Comment nyo down below kung anong tawag sa isdang ito na ginagawa nating tuyong lawlaw o tuyong maalat. So nakikita natin ngayon, this is fresh from the sea. Talagang bagong huli lang sila galing sa ating mga mangingisda. At dinadala siya dito upang gawin ang proseso ng pagtutuyo. So binibili nila to sa mga mangingisda at dito nila dinadala para ibenta dito sa mga magtutuyo. Ayan, kung nakikita nyo, kailangan siyang hugasan munang mabuti syempre para siguraduhin maganda ang kakalabasan ng ating tuyo. Ang unang prosesong ginagawa nila ay hinuhugasan muna nila ang isda. Syempre, inire-ready din nila yung styrofoam, yung malaking lagayan kung saan doon natin ilalagay o ipipreserve ang isda dahil kailangan lagyan siya ng maraming yelo at maraming asin. So ayan, kung nakikita nyo sa proseso na to ay ayan na, nililinis na nila yung isda at tapos after nyan isasalin sa kabilang malaking lagayan na may tubig para hugasan. So meron siyang running water dyan at kailangang hugasang mabuti ang isda bago siya isalin o bago siya ilagay doon sa malaking styrofoam na kung saan nakapreserve na yung asin, lalagyan ng yelo, lalagyan ng maraming asin para maganda ang pagkakagawa ng tuyo natin. Alam nyo guys, ang paggagawa ng tuyo ay hindi biro dahil kailangan ito ay maayos ang prosesong ginagawa para maganda at sobrang makintab o malinis or sobrang puti ang kalalabasan ng ating tuyong lawlaw o tuyo. At syempre, nakadepende sa dami ng isdang gagawin yung tuyo kung gaano katagal yung gagawin ang proseso ng pag-preserve ng ating isda. Kung makikita nyo dito, nakailang banyera sila at sobrang dami rin talaga nilang isdang talagang ipaprocess para ituyo. At yun nga lang, kailangan talaga madami ring tao o maraming manpower ang kailangan dito dahil talagang maproseso siya. And after naman malinis, dito na siya idadiretso sa styrofoam kung saan meron na siyang yelo sa ilalim. At kapag nilagyan mo na siya ng maraming isda, ilalagyan mo rin siya ng maraming asin. So ang ginagawa nila is isda, lalagyan din ng asin. Kailangan talaga ay maganda ang pagkakalagay ng asin at marami at tama ang bilang or yung katumbas na asin sa ating isda dahil dito nakasalalay kung magiging maganda ba yung kalalabasan ng ating tuyo. Dahil kapag kulang sa asin, baka mabulok ang ating isda. Kaya kailangan talaga ay tamang-tama yung pag-aasin mo dito dahil talagang sa pag-aasin nakasalalay ang paggawa ng isang maganda at masarap na dried fish. O diba, nakikita niyo naman yung gumagawa niyan o yung naglalagay ng asin dito ay talagang eksperto na talaga siya sa larangan ng pagpaprocess ng dried fish. Kasi kung hindi ka naman talaga marunong at hindi ka marunong magtansya, ay talaga namang hindi maganda ang kalalabasan. So kailangan alam mo at talagang tansyado mo kung gaano karami ba talaga dapat na asin, gaano karaming yelo at gaano karaming isda ang ilalagay mo dito. Ayan, nakita nyo naman halos talagang sobrang daming asin talaga yung nilalagay nila para sure na sure sila na masarap at maganda ang kalalabasan ng kanilang tuyo. At later on naman ipapakita ko rin sa inyo yung kanilang finished product ng kanilang tuyo na talaga namang mamamangha kayo dahil hindi mo kaakalaing ganun kaganda ang kalalabasan ng kanilang mga ginagawang produktong tuyo. O diba, marami tayong natutulungan sa pagtutuyo dahil marami talaga ang nakikinabang, lalong-lalo na yung mga residente dito. Yan ang nagiging pangunahing hanap buhay nila na sumusuporta sa pang-araw-araw nilang buhay. O diba, malaking bagay na yan. Alam nyo ba, maraming nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa paggagawa ng tuyo. Marami rin nagkaroon ng maraming business at marami ang nagkaroon ng hanap buhay dahil dito. So ayan guys, nakikita nyo naman, parang titingnan natin sobrang basic lang siya sa unang proseso. Pero ang pinakamahirap din talaga dito sa pagtutuyo ay kapag ibibilad mo na o isasalansan mo na yung tuyo sa pagbibilaran mo dahil nga kailangan talaga maaga kayong gumising dahil bago sumikat ang araw kailangan maibilad na yung tuyo talaga dahil kailangan niya ng magandang sikat ng araw na talagang pagbibiladan. Kapag okay na siya lahat, yan na ibabalot mo lang siya dyan, tatakluban lang natin ng mga plastic o kaya sako, tapos tatakluban lang natin yung styrofoam natin mabuti para make sure lang na hindi lalabas yung lamig, para ma-preserve yung lamig sa loob at yung asin ay ma-absorb ng isda. Para ibababad lang natin siya overnight. Kasi pagdating naman ng umaga ay ibibilad na natin ang ating mga tuyo. So ayan, makikita nyo guys, ganyan ang ginagawa nila.
Diyan nila binibilad, kailangan sa sobrang init talaga ng araw, sa sikat ng araw, ibinibilad ang kanilang mga tuyo o kanilang mga isda para maganda naman ang kalalabasan. At kung makikita nyo naman talaga sa video na to, eto, nililikom na nila dahil kailangan nilang takloban ito. Dahil kailangan ibilad ang dried fish o kaya ang sariwang isda ng 1 hanggang 2 araw para maging maganda naman ang pagkakabilad nito. So ayan guys, kung makikita nyo, nagtutulong-tulong din sila at kailangan sobrang tiyaga talaga sa paggagawa at sa proseso ng pagtutuyo ng dried fish natin. So nakita nyo naman, sobrang ganda ng kinalabasan ng kanilang finished product na tuyo dahil sobrang puti, hindi sobrang alat at sobrang sarap talaga siya. Iba talaga kapag tuyong naikabite, gawang naikabite ang tuyo ay talaga namang sobrang bonggang-bongga. At alam nyo ba, ang presyo na rin ng tuyo ngayon ay katumbas na rin talaga ng presyo ng mga karne sa palengke. Kaya hindi na rin basta-basta yung presyo. Pero sobrang sarap din naman.